Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid, sa lahat po ng mga kapwa Kristiyano, at sa lahat po ng mga patuloy pong sumusubaybay, nakikinig sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ngayon po ay araw po ng Lunes. Tayo po ay muli na makapag-broadcast ng live dahil tayo po ay nagkaroon ng mabigat na problema. Tayo po ay nawalan ng isa sa mahal sa buhay. Ako po ngayon ay nandito sa aming probinsya sa Himamaylan City, Negros Occidental. Habang unti-unti pong pumapasok yung mga kapwa Kristiyano, tayo po muna ay magsasalita lamang po yung ating pong palagiang mga sinasabi na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, ngayon po ay April 18, 2022, alas 7 po ng gabi. Yung ating programa, Mga Tinig sa Ilang, Bible News Now, at Christian Social Fellowship na kapag araw po ng Biyernes, yan po ay ginaganap natin ng alas 7 ng gabi. Ganon din po kapag araw po ng Martes, alas 7 din po ng gabi. At ang ating pong sinisikap na tayo po ay magkaroon ng live broadcast din tuwing Linggo po ng umaga, alas 10 naman po ng gabi. Dahil tayo po ngayon ay special broadcast, tayo po ay sumusubok lamang po kung kakayanin po ng ating pong ginagamit na internet dito po sa aming lugar, dito po sa Pangpang, Himamaylan, Negros Occidental. Tayo po ay makapagpapatuloy ng ating programa at tayo po ay patuloy din na makapagbalita ng magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. At maaari din po kayong magtanong kung ano po ang inyong mga katanungan na hindi po maintindihan na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Sige po, habang unti-unti pumapasok yung ating mga kapwa Kristiyano, ito pong programa, Bible News Now at Christian Social Fellowship, Mga Tinig sa Ilang. Ang ating pong palagi ang sinasabi, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, hindi po tayo nagpapatawag na pastor. Ayan. Palagi po tayo nagsasabi, hindi tayo nagpapatawag na pastor. Bakit? Kasi nga po, meron na pong pastor na naka-establish na po noon pa man. Walang iba kundi si Jesus Christ. At meron po siyang mga inilagay na mga apostol, ibanghilista, at mga alagad. Yan naman po ang mga otorisado. Hindi na po otorisado ang mga nagpapanggap na pastor sa panahon ngayon. Hindi po yan otorisado. Dahil ang nasa isip po niyan, pera. Ganon din po ang magpapanggap na ibanghilista. Dahil ganon din po ang kanilang layunin. Ganon din po ang mga nagpapanggap na apostol. At kung ano-ano pa pong mga katawagan. Bakit? Meron na pong mga apostol. Meron ng mga ibanghilista. Meron ng mga mangangaral sa ating panahon. Tandaan po natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, itong ating panahon na ito, establishado na po ang relihiyon o iglesia, naka-establish na po yan, hindi po nagpapabaya ang ating Panginoon Diyos. Nakasulat po yan sa Apokalipsis. Meron po siyang iglesia na naka-establish, walang iba kundi yung 7 iglesia. Yan po yung iglesia. Yan. Sa Epeso, iglesia. Sa Smyrna, iglesia. Sa Pergamo, iglesia. Sa Tiatira, iglesia. Sa Sardis, iglesia. Sa Philadelphia, at iglesia po sa Laodicea. Tayo po sa ating panahon, dito na po tayo nakabilang
sa iglesia po sa Laodicea. Ito po ang nakasulat sa talata. Babasahin po natin mga kapatid para tayo po ay merong idea kung bakit itong mga iglesia na ito na nakasulat sa Biblia, yung 7 iglesia, ito na po yung naka-establish na hindi na kailangan pang magtayo na iglesia. Meron pong kanya-kanyang mga tinatawag na panahon. Kasi ang 7 iglesia na yan, may mga panahon po yan na dapat nating maintindihan. Itong 2022, April 18 ngayon, dito tayo nakabilang sa iglesia sa Laodicea. Ayan. Ito po ang nakasulat. Babasahin po natin ang nakasulat po sa iglesia sa Laodicea. Ito po ang nakasulat. Ayan. Isulat mo sa anghel sa iglesia sa Laodicea. Sa Apokalipsis po ito. 3. Ayan. 3:14 po. Ng Apokalipsis, ito pong nakasulat na sinasabi po ng Panginoong Hesus. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang tapat na at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit, hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Kaya nga ipinapayo kung bumili ka sa akin ng purong ginto, upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisiyan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa nakatabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon, katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ayan. Yan, andyan po si Brother Chrysler Ocampo. Magandang gabi po. Diyan po yan sa Pampanga. Nagpapasukan na po ang ating mga kapwa Kristiyano. Ayan, ngayon lamang po tayo nakapag-broadcast dahil marami tayong inaasikaso. Nandito po ako ngayon sa probinsya, sa Negros Occidental. Dito tayo kay dahil hinatid ko po yung abo ng aking kapatid na mayapa. Ayan mga kapatid. Yan po yung ating sinasabi palagi na hindi na kailangan ng relihiyon. Lolokohin lang tayo yung mga yan. Bakit? Kasi nga po, may mga relihiyon na, may iglesia na naka-establish noon pa man. Kung matatandaan natin, dito po sa pangyayari, sa panahon po ng iglesia sa Corinto, ayan, na nagkaroon po ng sulat ang Apostol Pablo tungkol po dyan sa mga relihiyon na yan. Tungkol po dyan sa mga nagtatayo-tayo na yan. Ang sabi po ng Apostol Pablo, sa unang Corinto 3:11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban na sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Ayan, yung pundasyon, ibig sabihin, yung foundation na yan, yung relihiyon na yan, na tinatawag, yung iglesia na yan, hindi na kailangan pa magtayo, wala na dapat. Bakit may sulat ang Apostol Pablo sa mga ganitong sulat? Ano po? Kasi nga po, itong mga iglesia sa Corinto, meron po silang 4 na paksyon. Meron po ditong tinatawag na kay Apollos ako, kay Pedro ako, kay Pablo ako, kay Kristo ako. Ayan po yung mga nangyari na nagkabahabahagi na sila. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, hindi na maaari pang magkaroon ng pundasyon. Ayan. Nainom lamang po ako ng tubig mga kapatid.
mga kapwa Kristiyano. Meron po tayong pag-aaralan mamaya. Ito po yung ating pag-aaralan mamaya. Kung bakit sinabi ni Jesus, ng ating mahal na Panginoong Jesus, na ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Nakasulat po yan sa Mateo 12:31-32. Ayan, basahin po natin. Para meron po tayong idea kung ano po ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa Mateo 12:32. Sana po makaaabot yung ating internet. Dahil nagpa-load lamang po tayo. Ito po ang nakasulat. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ayan, yan po yung ating pag-aaralan. Bakit sinabi ni Jesus Christ sa panahon na yan na yung magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Bakit kaya? Kasi ang sabi ng Panginoon, dito kasi sa kung ating pag-aaralan, si Jesus Christ kasi meron siyang pinagaling. Ano po, basahin natin, simulan natin sa 12:22. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya ay nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya, ang bawat kahariang maglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang bayan o sambayang sila ang naglaban-laban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman magpapalayas ng mga demonyo ang mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y magpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang lamang nasa inyo na ang kaharian ng Diyos. Ayan. Napakaganda po nitong sinabi ng Panginoon. Tungkol po sa Holy Spirit na instead na doon mapupunta ang credit sa Panginoon Diyos, napunta tuloy dito kay Satanas. Diyan po si Brother Bernie Marasigan, kapwa natin yung Kristiyano, at ang lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa po nating Kristiyano at Kristiyana. Brother Bernie Marasigan, ngayon lamang po tayo nakapag-broadcast. Nandito po ako ngayon sa probinsya, sa Himamaylan, Negros Occidental. Hinintay ko si Brother Eric Moico Sa Silay lamang po siya. 29. Hindi papasok sa bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Yan. 32. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ayan. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, nung panahon pa ni Jesus Christ, yung tumusok sa tagiliran niya, yung humampas sa kanya, yung nagpako sa kanya sa krus, maari pa palang mapapatawad yun. Pero, kapag ikaw ay lumapastangan sa Holy Spirit, hindi ka na patatawarin. Wala ka ng kapatawaran. Ang tanong natin dito, bakit sinabi ni Jesus Christ ang mga salitang iyan? Bakit sinabi niyang hindi patatawarin? Ang tanong, sino si Holy Spirit? Bakit ganun siya katindi? Di ba? Sino siya? Bakit ganun siya katindi? Ayan, good evening po, Brother Bernie Marasigan. Kaya ang tanong natin dito, minamadali natin kasi baka maubos yung load natin. Ang tanong natin dito, sino si Holy Spirit? Ano ang gawain ng Holy Spirit? Ayon sa Biblia.
At sino siya? Bakit ganun siya katindi? Samantalang yung nagkatawang taong si Jesus Christ, yung pong tumusok sa kanyang tagiliran, yung yung naghagupit sa kanya, yung nanakit sa kanya, ay maaari pa palang mapatawad. Pero yung Holy Spirit, ayan, yung Espiritu Santo, walang kapatawaran. Ang tanong natin, sino si Holy Spirit? Ano ang kanyang gawain? Bakit ganun siya katindi? Na kapag lumapas tangan ka ron, wala nang kapatawaran. Yan, bakit sinabi ni Jesus Christ yan? Mga kapatid. Ayan, maganda ito bibilisan lang natin. Ayan, ano ba gawa? Ito tanong natin. Ano ang gawain ng Holy Spirit? Ayan, babalik tayo ngayon dun sa pinakaunang-una, sa Henesis. Ito po ang nakasulat. Ayan, ito po nakasulat sa 1:3. Sisimplihan lamang po natin ito. Ayan. Ito po ang nakasulat. Sabi po rito ng Panginoon Diyos sa 1:3, simula natin sa 1:1, para malaman po natin kung ano pong gawain ng Holy Spirit. O ngayon, bago natin basahin yan, babasahin po muna natin yung 1:26 ng Henesis. Ito po kasi sinabi ng Panginoon, no? Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayan, ang sinasabi po rito, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayan. Ayon sa ating larawan, sa magandang balita, Biblia ko po kasi binabasa ito. Babasahin naman po natin sa isang salin naman po ng Tagalog. Ito po ang nakasulat, si Sis Amy Alfonso po. Ayan, kapwa natin yung Kristiyana. Ayan. Baka may tanong po yata si Sister Amy. Ito po ang nakasulat tungkol po ito sa Holy Spirit. Nandito ako ngayon sa probinsya, sa Negros Occidental. Sumusubok lamang po tayo mag-broadcast kung kakayanin ng internet. Sabi ng Panginoon, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, meron pong kasama ang Panginoon Diyos, yung Ama. Kasi sinabi niya natin. Ayan. Natin. Pag sinabing natin, hindi lang po siya nag-iisang maglikha. Meron siyang mga kasama. Pag sinabing mga kasama, marami po yun. Hindi lamang ang Panginoon Diyos. Kaya nga po nagbigay tayo ng pahiwatig sa mga panahon na yan. Kasi hanggang sa panahon ngayon, yung mga pastor ngayon na nangangaral, mga nagbibigay ng kanilang opinion o paliwanag, yung Holy Spirit ang kasama. O tama, ang Holy Spirit nga ang kasama. Ang tanong doon, gaano ba karami ang Holy Spirit? Iisa lang ba yon? Tulad na nakasulat sa unang Korinto 12? O basahin natin, para hindi tayo magkamali. Kasi ganyan po ang ganyan po ang, alam ko naman yan ang i-kokontra nila. Ito po ang nakasulat sa 12:4 ng unang Korinto. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu. Ayan, ibig sabihin, iba-iba kaloob, pero iisang espiritu. Ayan. Natural, iisang espiritu lang po yun. Kaya lang, ang tanong dyan, ilan sila? Ang marami, ang alam ng marami sa ating panahon, ang alam nila, iisa lang ang Holy Spirit ng Panginoon Diyos. Ayan, iisa lang. Wala silang kaalam-alam na marami yun. Kaya natin patunayan yun ayon sa Biblia. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi po isa, kaya nung nilikha ng Panginoon Diyos yung sanlibutan, yung langit at lupa, nung nilikha po niya yan, sabi niya, likhain natin. Marami siyang kasama doon. Kasama na si Jesus Christ, syempre. Nandun, pero hindi pa po Jesus Christ ang kanyang pangalan, kundi Berbo. Ayan, kaya sisimulan na natin kung bakit sinabi ni Jesus Christ na ang lumapas tangan sa Holy Spirit, wala ng kapatawaran. Bakit? Gaano ba katindi ito? Bakit naman si Jesus Christ, yung mga nanakit sa kanya, maaari pang mapatawad? Ano ba ginagawa nito? Itong mga Holy Spirit na ito.
Ito pong nakasulat sa Henesis 1 at 3. Dito natin pa sisimulan. Sisimulan sa 1:1. Ito pong nakasulat mga kapatid. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. O ayan, di dapat magkaroon ka na kaagad ng idea. Dahil doon sa pasimula pa lang, ang Espiritu po ng Diyos, yung Ama, nandun na kaagad, pumuporma na. Umaakto na yung Espiritu ng Diyos. Nakasakasama ng Ama ng Diyos siyempre. Sa 3, ito po gawain nila. At sinabi ng Diyos, ayan, ang ginagawa lang po pala ng Diyos, ng Ama, bibig lang ang ginagamit. Ang sabi niya, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Ayan. Ibig sabihin, bibig lang po ang ginagamit. Sabi po niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Eh, sino gumagawa nun? O di po ba, alam na natin kung sino gumagawa nun. Meron pong gumagawa nun. Mayroon siyang manggagawa. Ayan. Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kasi sa 2 pa lang nakasulat na eh. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Nandun na po ang Espiritu ng Diyos. Kaya, nung sinabi ng bibig ng Panginoon Diyos, ng Ama, na magkaroon ng liwanag, ang Holy Spirit po ang gumagawa nun. Siya ang lumilikha nun. Siya ang gumagawa. Bibig lang po ng Panginoon Diyos ang ginagamit niya, at ang mga Holy Spirit po, ayan, mga binanggit ko na, mga Holy Spirit ang gumagawa nun. Hindi po yun iisa. Marami po sila. Bibigyan natin niya mamaya ng numero kung ilan sila. Okay. O, ito pa sinabi ng Panginoon, sinabi pa po ng Panginoon Diyos na ginagawa ng Holy Spirit sa 1:6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. O, ayan. Hindi ibig sabihin, bibig lang ng Panginoon Diyos ang ginagamit, nagkakaroon na ng, nangyayari na po ang kanyang sinasabi. Ang gumagawa nun, yung Holy Spirit. Ayan. Yung Holy Spirit po ang bumibira nun, ang gumagawa nun. Bibig lang ng Panginoon Diyos. O ano pa? Henesis ulit, 1:9. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasilong ng langit sa isang dako at lumitaw at ang katuyuan at nagkagayon. O ayan. Ganon din ang ginawa ng Panginoon Diyos, bibig lang. Holy Spirit po ang gumagawa nun. Ayan, maliwanag na maliwanag po yan. Doon sa 2 pa lang, na andun na ang Holy Spirit, pumuporma na. Ayan. O 1:14, meron pa. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang mahiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw na yaon. O ayan, ganun din ang ginagawa yan lahat ng Holy Spirit, ng mga Holy Spirit. 1:20, ganun din po. At sinabi ng Diyos, ayun, sinabi lang po yun, bibig lang. Ayan, si Brother J.C. Reyes, kapwa natin niyang Kristiyano, at ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, diyan po sa Kainta. Magandang gabi po, ayan, ang mga kapwa nating Kristiyano. Sinasabi lang po ng bibig ng Panginoon Diyos, nagkakagano na. Ayan, kasi nga, ang mga Holy Spirit ang gumagawa nung sinasabi ng Panginoon Diyos. Ayan. Ayan. O ano pa po? O 24, isa pa. At sinabi ng Diyos, bukala ng lupa ang mga buhay na kinapal ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at ang mga kinapal na umuusad at ang mga galing sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. Ayan. Maliwanag po na sinasabi na ng bibig ng Panginoon Diyos, ginagawa na ng Holy Spirit. Ayan. Ito na ang pang-anim na araw. Sabi ng Panginoon Diyos, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan
ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos nilang siya na sila na lalaki at babae. Ayan. Ang paglalang po kaya partikular kaya Adan at Eva. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ayan po sinasabi natin na ang tanong natin kung gaano ba ito katindi itong Holy Spirit niya ito. Itong Holy Spirit ng Panginoon Diyos, yung banal na Espiritu. Bakit hindi walang kapatawaran? Kasi nga po, ito yung gumagawa. Ito yung gumagawa ng sinasabi ng bibig ng Diyos. Sinasabi lang ng bibig ng Panginoon Diyos, ng Ama, ginagawa na ng Holy Spirit. Kaya, doon sa Mateo 12:31 hanggang 32, sinasabi lang po yun. Yung credit na napupunta kay Satanas, na sinasabi ng mga Hudyo, na nagpapagaling ka sa pangalan ni Beelzebul, yun po ay kalapastanganan dahil ang credit napupunta kay Satanas. Ayan. Kaya walang kapatawaran. Bakit? Kasi nga po, ito yung umaakto, ito yung gumagawa. Bibig lang po ng Diyos ang ginagamit niya. Maliwanag po ang nakasulat. Ngayon, nung sinabi ng Diyos, lalangin natin. Pag sinabing natin, marami siyang kasama. Hindi po anghel ang kasama niya dyan, mga crowd na lang yon. Meron siyang kasama. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus at yung mga Espiritu ng Diyos, ang mga Holy Spirit. Ayan. Kaya hindi po iisa yon. Yung nasa Korinto 12:4, iisang Espiritu, yun po yung Holy Spirit, kasi mahaba po ito mga kapatid ha. Yun yung pong Holy Spirit na gumagabay sa kanila na ibinigay sa kanila ng Ama. O ito, babasahin natin para meron tayong idea. Sa Gawa, ito po 1. At ang talata po ay simulan natin sa 6. Yan. Sa Gawa po, 6. O 5 na mga kapatid. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Ibig sabihin, hindi na magtatagal. Kaya nga sinasabi natin mga kapatid, yung mga lub sa tubig na yan, wala na yan, hindi na uso yan. Uso yan doon sa mga Israelita, pero sa ating panahon, wala na yan. Kaya hindi na natin ina-apply sa atin yan, yung lub sa tubig na yan. Ang atin po, sa ating panahon, ay ang maniwala tayo kay Jesus Christ, maaari tayong mabautismuhan sa Espiritu Santo. Yun yung po yung kanyang pagkamatay. Okay, tuloy tayo. Ayan. 6. Tinanong nga siya nila nang sila ay nagkakatipon, na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapahamalaan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Ama ang nakakaalam nun. Siya po bahala doon. Hindi na kailangan pa. 8. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-huliang hangganan ng lupa. Ayan. Ito po yung Holy Spirit na ito na tinanggap nila kung saan sila po ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Ito rin po yung Holy Spirit pa rin. Iisa lang po yun. Sa maraming Holy Spirit na yon, yung pong naka-assign sa kanila. Ayan. Marami tayong pag-aaralan tungkol dyan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tungkol sa Holy Spirit na yan. Opo, yan po yung
Yan po yung ibinigay sa kanila ng Panginoon. Okay. Diretso tayo sa pagbabasa. 9. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y titignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito ang may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nagsabi naman, kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nagtayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya niya rin sa inyong nakitang pagpaparoon niya sa langit. Ayan, ibig sabihin mga kapatid, umakyat na si Jesus Christ sa langit. Meron din rin po siyang yung Holy Spirit noon. Ayan. Meron pa rin pong Holy Spirit si Jesus Christ sa mga time na yon. Ayan. Eto, babasahin natin muli mga kapatid ha. Hahanapin natin. Dahil tayo po ay hindi establishado ngayon dahil nagmadali lang tayo para lang tayo makapag-broadcast. Ayan. Ito na po yung pag ano ng Holy Spirit eh. Pag-akyat, pagpunta sa kanila, pagbibigay sa kanila ng Holy Spirit. Ayan. Sige po, mamaya na lang po ito. Ayan, si Brother Brian Miguel. Kapwa natin niyang Kristiyano, kapwa natin lahat ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana, mga kapatid, at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Tayo po ay nag-aaral tungkol po sa Holy Spirit. Ayan. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. May tanong pa tayo. Kung habang naglilikha ng sanlibutan, itong ating mahal na Panginoon Diyos, yung Ama, kasama po niya ang mga Holy Spirit. Pag sinabing mga Holy Spirit, hindi po iisa yun ha. Marami yun. Kayang-kaya natin patunayan yung maya-mayang konti. Ang tanong natin uli, kung nandun ba si Jesus Christ sa paglikha nitong lahat ng mga bagay. Kasi nga po, hindi tayo pwedeng magkamali, hindi tayo pwedeng kumontra sa Biblia eh. Nakasulat kasi kay Juan sa 1:3 na nang pasimula ay naroon ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Yung salita, yung verbo, yung word. Ibig sabihin, nandun na. Kaya habang nililika ang sanlibutan, yung langit at lupa, nandun na po si Jesus Christ. Kaya, nung sinabi ng Panginoon Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, ang Ama ang nagsasalita, nandun din po yung salita, yung verbo, yung word. Nandun din po ang mga Holy Spirit. Ayan, hindi po iisa yon. Kaya ang maraming pastor ngayon sa ating panahon, hindi pa rin nila alam kung ano yung Holy Spirit na yan. Kaya hinahamon ko sila maya-maya kung papaano nila ipaliwanag yan. Hindi po iisa. Ang kasama po ng Diyos doon, habang siya po lumilika, kasama po niya ang verbo. Kasama po niya ang mga Holy Spirit. Ayan. Kasi pagdating sa 3 ng Juan, sabi po dito, nilika ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kay Jesus Christ po. Ayan, ibig sabihin, inaalay o dinidedicate yung lahat ng mga bagay na yan kay Jesus Christ. Bakit? Kasi ang sinabi po ng Biblia, nilika ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Bakit? At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ayan.
Ibig sabihin, lahat ng mga nilikha nung pag-create ng langit at lupa, para yung kay Jesus Christ. Pero hindi pa po Jesus Christ ang pangalan niya. Kasi wala pa eh. Ano po? Alam niyo ba kung anong pangalan niya? Mayroon sa pangalan doon. Siya po yung salita. Siya po yung verbo. Siya po yung word. Kaya lang, meron po siyang pangalan. Ang ating mahal na Panginoong Hesus sa panahon na yon. Nandun pa rin siya. Nandun na siya. Hindi po yun mawawala eh. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi po mawawala yun. O, ito po siya, oh. Tingnan niyo po, ah. Ito po siya. Nung nililikha po ang langit at lupa, kasama po ang mga anghel doon. Nandun na rin po yung mga anghel. Mga crowd po yun. Nandun din po yung 24 elders. Nandun din po yung 4 na nilalang na buhay. Marami po sila at mga anghel, libo-libo, milyong-milyong anghel, nandun na rin. Pero nandun din po yung ang verbo, ang salita, nandun din po. At ang lahat nga po ng mga bagay ay para sa Kanya at wala doon nalilikha, hindi malilikha yun kung wala siya. Ibig sabihin, para kay Jesus Christ yun, para sa verbo. Eh bakit? Bakit ganon? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kasi yung taga Bulacan, itong si Jacob Santos, sinasabi niya na hindi si Jesus Christ daw kasi naging anak lang ng Diyos simula nung mabautismuhan siya sa ilog ng Jordan. At doon sa Transfiguration, yung nagpalit bagong anyo si Jesus Christ. Kasi sinabi doon ng Panginoon, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sa kanya kayo makinig. Ayan. Doon lang daw naging anak. Hindi niya nalaman, hindi niya nakita kung siya may Holy Spirit, hindi niya nakita na si Jesus Christ, yung verbo pa lang, salita pa lang, nandun din sa paglikha. Naroon. Maliwanag. Bakit? Kasi ganito po yan mga kapatid. Natatawa ako sa kanila eh. Bakit? Kasi nga po, dun sa 1.26 pa lang, ng Henesis, yung paglikha pa lang sa tao, partikular, kay Adan at Eva. Ayan, doon pa lang kay Adan at Eva, ano po? Paglikha pa lang kay Adan at Eva, yung dalawa na yan, si Jesus Christ po naging anak na ng Diyos. Bakit? Tao na po yung nilikha eh. Adan at Eva eh, may laman at may buto. May dugo. Doon pa lang sa paglikha, particular kay Adan at Eva, anak na si Jesus Christ. Doon pa lang yun ha. Eh, much more pa yung paatras pa. Nung wala pang Adan at Eva, eh may mga tao na rin kasi noon. O ayan, doon pala siya naging anak. Hindi totoo yung sinasabi niya na naging anak na si Jesus Christ doon sa pagbautismo sa ilog ng Jordan. Hindi po ganun yun. Bakit? Kasi, pinag-aralan natin ito na nakaraan na nung nilikha po ang langit at lupa, pang-6 na araw, nilikha naman po yung, in 6 days, nilikha naman po yung tao. Ay, paano naman yung ikapitong araw? Ito po yun, mga kapatid. Basahin natin. 2:1 hanggang 4 ng Henesis. Nandito po si Jesus Christ. Ito po sinasabi, at nayari ang langit at lupa. At nayari ang langit at ang lupa. O, tapos na. Ibig sabihin, nagawa na. At ang lahat na natatanaw sa mga iyon, ay, kumpleto na. Nayari na lahat, nagawa na. 2. At nang ikapitong araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Ayan. Ulitin ko po ang sinasabi ng talata. Dapat nating maintindihan ito. Sabi po rito, at nang ikapitong araw, ilan po ba ano po ba sa English ang ikapitong araw? O di 7 days. Teka muna, question. Brother Vincent, nakala ko ba 6 na araw lang nilikha yung... Yan ang alam nila. Kasi nga, meron pong timeline yan eh. Meron tayong tinatawag na good arrangement. Timeline. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Ibig sabihin, 7 days. Tuloy natin.
at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ayun, yun naman pala. Sa 7 days, nagpahinga siya. Doon pa lang po sa sinasabi ng Diyos na nagpahinga. Dapat na tayong matuto roon, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano. Question, ang Diyos po, sabi po ng Biblia, nagpahinga. Kung tayo pong mga tao ang pag-uusapan, pag tayo po ay napapagod, natural lamang na nagpapahinga tayo. Eto po Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpahinga. O, ano iisipin natin? Hindi naman po yan tao Diyos po yan Pero siya ay nagpahinga. Anong pahinga po ba yon? Di po ba? Dapat tayo mag-isip, anong pahinga? May binanggit po ako kanina, medyo malalim lang po ng konti. May binanggit po ako kanina nang likhain po ng Panginoon Diyos ang tao. Partikular si Adan at Eva. Doon na po pumasok agad na si Jesus Christ nagpapatunay na nandun na siya sa paglikha pa lang. At siya'y anak na talaga. Lalo na nung malikha si Adan at Eva. Tao po yun si Jesus Christ nagkatawan tao Tapos sasabihin, doon na sa ilog ng Jordan? Hindi po ganon. Ibig sabihin, sa ikapitong araw, si Jesus, ang Ama nagpahinga. Yung pahinga po, ibang klase po yun. Para po yun sa tao. Yung pahinga na yun, hindi para sa Diyos. Tuloy tayo. 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. O, ito na. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Bakit? At kanyang ipinangilin. Bakit kaya? Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang ginawa, nilikha at ginawa. 4. Ito ang pinangyarihan ng langit at lupa nang likhain noong araw na gawin ng Panginoon Diyos ang langit at lupa. Mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, sisimplihan lamang po natin. Ibig sabihin po niyan, sa ika-6 na araw ng paglikha ng Panginoon Diyos ng lahat ng mga bagay. Ang pinag-uusapan po natin dito kung nasaan si Jesus Christ. Kasi na-establish na natin yung paglikha, kasama ng Panginoon, yung mga Holy Spirit, na kung saan sinasabi lang ng kanyang bibig, ginagawa na ng mga Holy Spirit, yung kanyang sinasabi. Ang pinag-aaralan natin ngayon dito, si Jesus Christ naman. Ito kasi mga kapatid yun, ibig sabihin, nung ika-6 na araw, nilikha ng Panginoon Diyos ang langit at lupa. In the 6 days, nilikha naman yan tao. Particular si Adan at Eva. Okay? O ngayon, sa ika-7 araw, nagpahinga siya. Tanong, saan siya nagpahinga? Doon sa kanyang ginawa. Noong ika-6 na araw. Noong ika-7 araw, meron ba siyang ginawa? Ang Panginoon Diyos? Na hindi kasali doon sa paglikha niya ng langit at lupa? Meron! Meron siyang ginawa. Bakit? Hindi tayo maaaring kumontra sa Biblia, mga kapatid. Bakit uli? Sa 2 po ito sinasabi. At nang ika-7 araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang paggawa ng Panginoon Diyos. Yung ika-6 na araw, yun po yung sanlibutan. At ang mga nandun sa sanlibutan, kasama mga tao. Sa ika-7 araw, ano ang ginawa ng Panginoon Diyos? Gumagawa pa rin siya. Sino ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang ginawa? 3. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin sapagat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ibig sabihin, tama ang sinabi ni Juan sa 1:3. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O ito nga si Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin ng pahinga? Di ba Sabat? Walang iba kundi si Jesus Christ, siya po si Sabat. Araw ng pamamahinga. Ayan. Nandun si Jesus Christ, siya si Sabat Siya si pahinga.
Binasbasan ng Diyos yun. Ay maraming nalilito eh. Ano, pagka ganon. Ayan. Anong patunay na siya nga si Sabat? Sige nga. Basahin natin. Sa isang talahata po ng sa lumang tipan pa rin po tayo. Exodo 20. At ang talata po'y 8. Ito po ang ating mababasa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping babae, lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa, na nasa loob ng iyong pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa 7 araw na ano pat pinagpala Panginoon ng Sabat. Naku po, nagpakaganda po yung Brother Brian Miguel. Panginoon ng Sabat. Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Paano ngayon yan? Yan yung sinasabi na hindi pa anak si Jesus Christ. Ayan. Panginoon ng Sabat. Ayan. Basa, Mateo 12:1-8. Ito po ang nakasulat, Brother Brian Miguel. Ayan, para mapatunayan natin na si Jesus Christ yung tinutukoy doon. Siya yung Panginoon ng Sabat. Kaya itong mga Sabadista, huwag yun ang guluhin yan. Ewan ko sa inyo. 1:8. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat. Ito na. Panahon po ni Jesus Christ. Siya po'y nangangaral sa Israel. Ano po? Sa mga bukirin ng trigo at nangagugutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at nagsikain. Araw po ng Sabat ito eh. Dapat walang gagawa. Dapat relax lang. Pakuya-kuya-kuy lang. Walang gagawa dapat. Dapat pagkakita nito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid sa gawain ng Sabat. Dapat sinabi niya sa kanila, sagot ni Jesus Christ, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasama niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya ni ang mga kasamahan niya, kundi ang mga saserdote lamang. O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi na nagkakasala. Dapat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Ayan na, sinasabi natin. Dumating na kasi si Jesus Christ eh. Siya na yun eh. Ano pa ba iniisip na itong mga magugulo na ito? Dumating na si Jesus Christ. Wala na tayong hahanapin pa. Ayaw nga sa kanta eh. Ni Ray Valera, no? Wala nang hahanapin pang iba. Yung tama kaya yun? Wala tayong hahanapin. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwinay naaalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Dumating na po ang Jesus Christ. Matindi na yan. Ayan. Tuloy tayo. 7. Dapat kung nalalaman. Ayan. Ito. 6 pa rin. Dapat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. 7. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. 8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Yan.
Panginoon ng Sabat. Siya po ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ayan. Sabi po ni Sis Emmy, Sabado nga ba araw ng Sabat o araw-araw dahil ang Sabat daw ay pinagpapahinga sa kasalanan ayon sa iba paniniwala. Ayan. May kanta niyan Sis Emmy, tama po 'yon. Every day I love you. Wala na po yung mga araw-araw na yan. Araw-araw po Sabat. Wala pong ganun-ganun at ibig mo sabihin, Sabado lang pala pwedeng alalahanin si Jesus Christ? Hindi ganon. Araw-araw ng iyong buhay. Sabi nga ng kanta ni Ka Eli Soriano, no? Araw ng buhay ko, nadaramay pag-ibig mo. Walang igaganti sa wagas mong pagmamahal. Kami ay nagkukulang, ngunit ika'y sapat. Yan ang tanging nalalaman ko. Ayan. Masaya po kapag alam mo po yung direksyon ng pagbabasa ng Biblia. Hindi ka pa talaga maliligaw. Ayan. Okay. Araw-araw po Sabat. Kaya sabi ko nga sa mga Sabadista, huwag niyo silang guguluhin. Sa kabilang banda, hindi naman kinakailangan na sila i-question. Alam mo, hindi naman dapat tayo gumaganyan eh. Ano po? Sabi po ni Jesus Christ, habag. Sabi po sa 7, dapat kong nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Ayan. Yan po ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yun na Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kung ano-ano pa. Hindi. Dapat araw-araw ng buhay ng tao, dapat inaalaala si Jesus Christ. Bakit? Kasi siya po ang Panginoon ng Sabat. Siya po si Sabat. Siya po yung ginawa ni Jesus ng Panginoon ng Ama. Doon po sa ikapitong araw na binabasa natin. Siya po yun. Oh, okay, nandun na. Establishado na. Ang Ama, lumikha ng langit at lupa. Ayan, lahat ng mga bagay. Sino ang kasama niya? Lalangin natin ang tao. Sino kasama niya? Nandun na po ang anak. Siya po, ang pangalan po niya, si Sabat. Ayan, si araw ng pamamahinga. Bakit? Kasi ganito po yun mga kapatid. Bakit ganun po ang ibig sabihin? Pag sinabi ng araw ng pamamahinga, nung paglikha pa lang po ng Panginoon Diyos, kaya nga tinatanong natin, ang tao kapag ka nagpapahinga, ibig sabihin napapagod. Ang Panginoon Diyos po hindi tao, pero binanggit po yung nagpahinga siya. Para ba yun sa kanya? Hindi! Para po yun sa tao. Ang pagpapahinga na yon, kaya nilikha niyang kapitong araw, si Sabat. Ayan. Bakit? Kasi nga ganito. Yung Israel, na pagkaalipin po ng mga Israelita sa Ehipto, nung inalis na po sila sa Ehipto para sila po si Moises po ang nag-alis sa kanila sa pagkaalipin niya sa Ehipto. 40 years po silang naglalakbay sa ilang. Disyerto po yun. Yung Saudi Arabia na yun, disyerto na yan. Dinadaanan nila yan. Yung may imagine mo ba yan na 40 years silang naglalakbay sa ilang. Mainit. Kaya nga sila nauhaw eh. Wala silang makain. Binigyan sila ng pagkain. Binigyan sila ng karne. Ayan. Ano ngayon ang nangyari? Meron po silang target. May lugar silang pupuntahan. Para doon sila pupunta sa lugar na yan. Yung pupuntahan nilang lugar, yung Kanaan, yung lupang pangako, yung Israel, kapahingahan po yun. Wala pong pinagkaiba yun. Halimbawa kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang malayong lugar. Di po ba kapag ikaw ay galing sa trabaho, ang ninanais mo na makauwi ka sa bahay. Bakit? Kasi nga, doon pagdating mo sa bahay mo, makakapagpahinga ka na doon. Ganon din po yung prinsipyo noon. Na naglalakbay ang mga Israelita, magmula po sila sa Ehipto,
40 years sila naglalakbay. Ang target po nila Israel. Bahay nila yun eh. Pagdating po sa bahay nila, doon sila magpapahinga. Ayan. Bakit? Anong prueba? O ito, babasahin natin. Para hindi tayo maligaw. Deuteronomio. Sa isang talata po ng Deuteronomio, 11:8 hanggang 11. Ito po ang nakasulat po sa Biblia. Ayan. Simulan natin sa 8. Dito na po sa magandang balita natin babasahin para medyo maluwag-luwag lang po ang Tagalog na ginagamit dito eh. Ayan. 11. At ang talata po ay 8 hanggang 11 din. Kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinapaalala ko sa inyo ngayon upang magkaroon kayo ng lakas na sakupin at ariin ang lupaing papasukin ninyo. Ito nga po yung lupain ng Israel. Lupain po ng mga Israelita. Sasakupin na po kasi may nakatira pa po doon eh. Dahil dito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ng Panginoon Diyos sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi. Ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang lupaing titirahan ninyo ay hindi tulad ng lupaing iniwan ninyo sa Ehipto. Doon, ang hinahasikan ninyo ay kailangan patubigan at diligin, tulad ng sa hardin. Ngunit ang lupaing pupuntahan ninyo ay laging inuulan, maraming burol, at malawak ang mga kapatagan. 12 na, ang lupaing yun ay palaging inaalagaan at binabantayan ng Diyos, ninyong Panginoon. Ibig sabihin, eto na yung kanilang kapahingahan. Si Israel naman ngayon, lugar ng Israel. Diyan naman sila ngayon magpapahinga. Bakit? Kasi nga po, inaalagaan ng Diyos yung lugar na yan. Sabi po ni Moises sa mga Israelita, doon daw sa kanilang dating lugar, pag nagtanim sila, kailangan nilang diligan. Doon, hindi nila kailangan diligan kasi nagpapaulan ng Panginoon Diyos. Kapahingaan po yun. Magpapahinga sila doon. Bakit? Kasi yung lugar na yun ay banal. O bakit uli? Kasi yung lugar na yon, doon pupunta si Jesus Christ. Doon magpapakita sa kanila, sa lupain na yan. Ayan. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Na, si Jesus Christ, yung verbo, yung word, yung salita, nandoon na, kasama po niya, yung mga espiritu ng Panginoon Diyos. Ayan. Ngayon, hindi ho tayo maaari magtagal mga kapatid manulan tayo dahil marami tayong ginagawa. Ngayon, papatunayan natin na ang Holy Spirit ng Panginoon Diyos ay hindi iisa. Marami po yun. At ang partikular na Holy Spirit na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos dito po sa mga alagad, isa lamang po yun sa mga Holy Spirit, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. At atin po itong hihimay-himayin sa mga susunod na araw. Ito pong Holy Spirit na ito. Ngayon, yung pong panahon na si Jesus Christ po ay binautismuhan sa ilog ng Jordan. Meron pong dumapo sa kanya sa anyong kalapate po, yung Holy Spirit. Basahin po natin. Ito po ang nakasulat sa Mateo 3:13. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilin siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subagot si Jesus, "Hayaan mo ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag na din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos
na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa kanya, at isang tinig mula sa langit